ay you're enjoying this very special day. Kung kayo man ay merong romantic dinner, kayo nag-romantic lunch, importante, punuin po natin ng pag-ibig at pagmamahal ang ating mga puso. At ngayon nga pong araw ng puso, pag-usapan natin ang napakaraming issue. I'll try to be as light as possible in our discussion tonight dahil alam ko naman na marami ay nasa labas kasama ang mga mahal sa buhay, ang pamilya, ang mga girlfriend, boyfriend, yung mga may mga dinner po ngayon. I'll try to make it as light as possible and I'll try to entertain as much question or comments. Magbabasa po tayo to give way doon dahil ang dami ho talaga nagpaparating ng mensahe. Hindi ko po lahat nababasa. Especially dito po sa TikTok nga ako dahil maliit masyado yung font eh. Pagpasensyaan nyo na po hindi ko mabasa lahat at ang bilis nung flow, mas mabagal po yung at mas malalaki yung font ng isa po nating pahina. Babasahin po natin ito kay James Flaviniano. Happy Valentine's. I'm working here in Kalibo, Aklan. Mabuhay kayo mga taga Kalibo. Mga Aklanon, kamusta ho kayo? At bago ko makaligtaan uli, ang Beta Rho Upsilon Fraternity, ang Beta Rho Upsilon Fraternity, ulitin ko binabati ko ang Beta Rho Upsilon Fraternity sa pamumuno ng inyong Pangulo si President June Rayos. June Rayos of Beta Rho Upsilon Fraternity, maraming salamat sa patuloy at palagiang ninyong pagsubaybay pag tayo po ay nagla-live at nagkakaroon ng diretsang ugnayan sa inyo katulad po ng ating ginagawa ngayong gabi. At kahapon, alam ko naman na napanood po ninyo, nasubaybayan ninyo, hindi po tayo nakapag-live dito sa ating personal channel pero ando naman po tayo sa makasaysayang Club Filipino kasama ang ating ginagalang si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa proclamation rally ang mga kandidato po nung tinatawag nating Duterte senatorial candidates. Siyam po kaming lahat at kami po inaproklama kagabi at muli salamat kay Pangulong Duterte sa pag-anyaya sa akin kagabi at naging bahagi ng proklamasyon na yan. Salamat kay Vice President Inday Sara Duterte sa kanyang endorsement sa ating kandidatura. Number 56 po tayo sa balota, 56, number 56. At maraming salamat, Vice President Inday Sara Duterte. Yung ating pong title ngayon ay issue-based campaigning. Yes, you hear me right, issue-based campaigning. Yan po talagang ginagawa natin even nung nagsimula po yung hakbang ng Maisog. January 28 of 2024. Ang hakbang na Maisog, ulitin ko, ay nananawagan sa isang gobyerno na itaguyod ang transparency, accountability, peace, and security. At hanggang sa ngayon po, yan yung ating pinapanawagan. Nakakalungkot sapagkat sinimulan po ng Marcos administration yung kanilang pangangampanya ng negative campaigning. At alam naman nyo po lahat yan nang sila ay nagkaroon ng proclamation noong February 11, bumira ng bumira si Bongbong Marcos, uncalled for, unprovoked, sarili niyang palo, kung ano-anong sinabi, imbis na sabihin niya. Alam po ninyo, tayo po ay nakapagpatakbo ng isang very successful na matagumpay at matiwasay na kampanya way back in 2022. And we really avoided yung negative campaigning dahil hindi po yan ang gustong marinig ng sambayan ng Pilipino. Hindi po, wala pong pakialam at walang panahon ang sambayan ng Pilipino sa mga bangayan. Ang kinakailangan po tugon doon sa problema ng unemployment, underemployment, inflation, yung wala pong mauwing pagkain, ang karamihang mga Pilipino, ang paglaganap ng kriminalidad, ang muling paglaganap at pagbabalik ng droga. Yan ang dapat nating pinag-uusapan. Hindi yung name calling, hindi yung negative campaigning. Simula pa lang, nag-negative campaign ka na. Mabuti na rin sapagkat sinimulan mo, ating sasagutin ang mga binabato mo na wala namang basihan. Kay Melody Torrigue 066, Happy Valentine's, Senador. Happy Valentine's din sa iyo, Melody. Kay Alisa
Shout out, attorney from Bukidnon. Ako bahala sa iyo dito sa Kibawe, Bukidnon. Maraming salamat at sa tulong po ninyo. Si Dodong, maayong hapon. Attorney Vic, maayong gabi. God bless from Butuan, Mindanao. Mabuhay po kayo. Thank you, Dodong. Kay at Odette, gandang gabi, Attorney Vic. Rodriguez, vote straight, Team Suka. Ayan na naman si Team Suka. O ito rin, si Dangs. I vote for you, Attorney Vic, from Singapore. Solid Team Suka kami. Yang Team Suka na yan, alam mo ninyo, talaga namang hindi nakakahiya na ikay napag-utusang bumili ng suka. Ang daming beses kong napag-utusan ng nanay ko nung ako'y bata. At enjoy ako pag inuutusan. Alam mo ninyo kung bakit. Anyway, we'll try to make this light Valentine's Day sa mga nagde-date. Samahan ko lang kayo ng isang oras sa traffic. Ako'y dumaan din sa traffic. I was supposed to go on live ng 5 p.m. Naipit din ako sa traffic. Talagang naintindihan ko. Pag Valentine's talaga nung bata pa ako hanggang ngayon, talagang traffic sa mga major na lansangan. So anyway, nung ako'y bata, nag-e-enjoy ako. Pagka ako'y inuutosang bumili ng suka. Whether yan sa sari-sari store, sa convenience store. Wala pa ako convenience store nung panahon ko. Sari-sari store po ang tawag dyan. Yung neighborhood store. Sari-sari store po yan. Diyan ka utusan, o kaya ay sa grocery, o kaya mismong sa palengke. Basta pag inutusan ka, kaming mga tayo po na merong normal at masayang kabataan, nag-e-enjoy tayo dahil opportunity po natin yan, yung sukle na binigay sa atin ng nanay natin pambili na suka. Minsan dadagdagan mo pa bili ka pa ng anong tawag doon, mantika. Hindi dalawa bibilin mo, may sukli yan, sigurado, hindi ka nang bibigyan kulang Nag-enjoy ako dun sa sobra. Hindi dahil nangungupit ka, bawal ho sa amin yun, ayaw ng nanay ko yan. Pero, pwede kang bumili ng chewing gum, pwede kang bumili ng candy, pwede kang bumili ng popsicle, makakabili ka ng extra mo Hindi marami, pero yun yung benepisyo. Pagka sinunod mo yung magulang mo, pwede kang bumili. Small items, yan, chewing gum, candy, crackers, o yung mga chips, o kaya ice cream. Kaya pagka naalala ko, very popular po yung Team Suka. Yes, napag-usapan po namin kahapon yan. Kaya yung higit na nakararaming Pilipino, pati kabataan, wala pong nakakahiya na kayo ay pinabili ng suka. Huwag ho kayong makikinig dyan sa mata pobreng yan. Yung mata pobreng yan, yung mandato niya galing sa atin, sa ating lahat. Huwag po tayo makikinig dyan. And again, as our title nababasa ninyo, issue-based campaigning. Yan ang ating dinadala dito sa Hakbang ng Maisog. Issue-based campaigning. Nais ko rin palang batiin, nabasa ko kanina, si Joey, si Joa de Viv, yung kanya pong page na naglabas siya. Kasi nga, sinimulan ho nila yung negative campaigning. Babalik tayo ngayon. Hindi natin sasabayan yung negative campaigning. Issue-based po tayo, katotohanan. Kung gusto ninyo ng ganyan, gusto ba ninyong pag-usapan natin kung sino sa mga buhay ninyo? Salamat kay Joa de Viv, Salamat po. At may naglabas nito. Tanungin po ninyo dyan sa banat ng banat na yan. Gusto mo bang pag-usapan natin kung sino sa buhay mo si Maya Santos? Gusto mo bang pag-usapan natin yung mga pangalang Richard Cambe, yung Jennifer Jen Corpus, yung Arman Padilla, yung Zenaida Ducot? Gusto mong pag-usapan yan? Kung gusto mo, okay sa amin, pag-uusapan natin yan. At yan ay issue-based. Gusto mo bang pag-usapan natin yung affidavit nung tinaguri ang Pork Barrel Queen na si Janet Napoles na dated 26 May 2014? Yan ba ang gusto mong tahaking landas? Kung gusto mong pag-usapan yan, pwede. Total, masyado mong minamaliit ang ginagawang mangmang. Ang sambayan ng Pilipino, pag-uusapan natin yan. Gusto mo ng issue, pag-uusapan natin yan. Gusto mo bang pag-usapan natin yung biggest drug haul in the history of Philippine drug enforcement?
yung dyan sa Alitagtag, Batangas, yan ang issue natin ngayong eleksyon. Ito pag-usapan natin. Di ba? Total, kamo naman, minamaliit mo yung higit na maraming Pilipino na naghihirap. At karamihan nga dyan, ang mahal-mahal na nga ng bigas sa ilalim ng administrasyon mo Ang ginagawa na nga lang pang sarsa dyan suka. Minaliit mo pa yung suka. Pag-usapan natin itong isyong suka. Yung vice cam and budget report, ito pag-usapan natin. Gusto mong ganitong usapin, hindi kami sasabay sa iyong negative campaigning. Aangat namin ang level ng diskurso ng mga usaping panlipunang mahalaga. Kagaya ng yung Alitagtag Drug Hall. Nasaan na yan? Bakit ang tahimik mo na? Yan ang ipaliwanag mo. Alam mo ninyo mga kababayan, sa isang kampanya, dapat mong hina-highlight kung bakit ka dapat pagbigyan at tingnan at ikonsidera ng mamamayang Pilipinong katulad po ninyo doon sa iyong pinapakiusap na pagkatiwalaan kanila sa posisyong kinakandidatuhan mo. Yan po ang layunin ng kampanya. Ang isang kampanya, dapat ipakikita mo bakit kanila dapat pagkatiwalaan, pairamin ang inyong sagradong mandato, bakit ka dapat suportahan at iboto. Hindi yung makapanira ka. Naiintindihan ho natin siya sapagkat wala siyang masabing continuity ng kanyang programa. Wala naman siyang nasimulan Wala siyang nasimulang programa. Pag-usapan natin ang issue. Sa issue pa lang yung vice cam report mo, yung anomalous, illegal, immoral, criminal, and unconstitutional bicameral conference committee report. Yan ang ipaliwanag mo. Yan ang ipaliwanag mo. Yan ang isagutin mo yung bakit meron 28 item na blanco na nung tinotal ay nagkakahalaga ng 241 billion pesos. Saan ninyo dinadala ang pera ng Pilipino? Yan ang sagutin mo, hindi yung, ako I'd like to think mga kababayan, parte ito ng kanilang diversion scheme para mawala yung usapin dito sa kanilang incompetence, dito sa kanilang corruption, dito sa kanilang kurakot. Ito po yung mga issues na hindi nila malabasan. Ipit na ipit sila, kaya ang ginagawa nila, umuopensa, umaatake ng wala sa lugar. Unprovoked, unnecessary, uncalled for. Ngayon, kami naman sa Duterte senatorial candidates, karapatan naming sumagot sapagkat hindi naman pwedeng tayo magpapagaslight at they will try to change and they're changing the narrative na sila yung punong-puno ng anomalya, maghahanap sila ngayon ng isang pamamaraan to deflect yung issue palayo sa kanila. Hindi po, well, ako personally, I can only speak for myself, bilang hakbang ng maisog, hindi po ako papayag. Hindi po ako papayag pag-usapan natin ang mga issue. Ano po yan? Yung Bicameral Conference Committee report, hanggang ngayon hindi mailabas ng House of Representatives yung enrolled bill, yung kopya ng enrolled bill. Nakakuha po tayo, pinakita ko sa inyo nung makailang araw, na meron tayong nahalukat dyan sa archive section ng House of Representatives. Unsigned po. Unsigned ng Senate President, unsigned ng Speaker of the House, unsigned ng Senate Secretary, unsigned ng Secretary General ng House of Representatives, unsigned ng Pangulo ng Pilipinas, yung enrolled budget na nandiyan sa archive section ng House of Representatives. Hindi nila pwede sabihin draft yun. Gagawin na naman tayong mangmang ng kongresista ng Marikina baka sabihin na naman niya, draft yan. Archive section na yan, archive. Ibig sabihin, taguan. Repository, diyan pinipreserve yung mga kopya ng original authentic records, original authentic document. So yan ang ating pag-usapan. Hindi yung negative campaigning ninyo. Pwede nyo ituloy yan. At pag-uusapan nga natin, binubuhay ninyo yung issue ng pork barrel at base nga sa affidavit ng pork barrel queen tinagurian si Janet Napoles, May 26, 2014. Salamat kay Joa Deville at kanyang pinablish yan sa kanyang pahina. Yung mga pangalang Richard Cambe, yung pangalang Jennifer Jen Corpus, yung Arman Padilla, yung Zenaida Ducot, at yung Maya Santos.
Yan ang gusto mong pag-usapan. Kung gusto mo mag-negative campaign, ipaliwanag mo sa amin sino itong mga pangalang ito. Anong nangyari doon sa Alitagtag Drug Hall, yung Alitagtag Drug Bus? Wala nang balita ang sambayan ng Pilipino sa pinagmalaki mo na 14 billion baka mo na halaga ng drogang nasabat. Nasaan na yan? Baka bumalik na sa kalsada. Hindi nyo na pinag-uusapan, wala nang impormasyon ng mamamayang Pilipino tungkol dito. Ito pag-usapan natin. And then, balik tayo sa issue ng vice scam. Huwag ho nating kalilimutan, yung 117 billion pesos na pera ng Philippine Deposit